tila pumapalag ang mga Noranians at hindi sumasang-ayon sa mga pangyayaring ito o sa mga bagay na ito, at ako man ay hindi sang-ayon. Bakit nga ba? At sa kabila naman nang sila ay mayroong kalungkutan, ang mga Noranians ay talaga namang nagsasaya na tila napakinggan, narinig ang kanilang inaing. Ito po si Kiefer DR. Pag-uusapan po natin ang lahat ng yan dito sa Heart Expression. Ako po ay nagpapasalamat na patuloy nyo tinatangkilik ang Heart Expression at patuloy ninyo itong sinasubscribe at patuloy ang inyong pag-like pagtapos sa video at pag-share. Yan, maraming salamat po sa mga hindi pa nag-subscribe. Please, subscribe po natin ang Heart's Expression. Alam niyo po, talaga namang ang mga Noranians ay tumatanggap ng pagkakamali, tumatanggap ng pagkatalo, tumatanggap ng katarungan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay sinasabi natin si Ate Guy ang talagang number one. Bagamat totoo naman yon, si Ate Guy ay number one. Pero may mga pagkakataon na siyempre kailangan din biyayaan ang iba. No po? Ibig sabihin, kung si Ate Guy ay hindi napili, hindi nanalo, hindi napaboran, kami naman po ng mga Noranians ay tumatanggap ng pagkakamali. Basta ito po ay makatwiran. Tumatanggap kami, ng sabihin natin pagkatalo. Dahil ang isang Miss Nora Honor ay wala nang dapat pang patunayan. Actually po sa mga ganitong mga parangal, si Ate Guy ay national artist na. At si Ate Guy, wala naman sa kanya yung makipaglaban kung hindi pagbutihin ang kanyang mga ginagawa. Ano man ang kanyang project na ginagawa, ito po ang nais nilang, ito po ay maganda, maayos, at ikararangal ng ating bansa. At sang-ayon po kami na talagang si Ate Guy para naman talaga napakahusay, napakagaling. Pero sabi ko nga, may pagkakataon na si Ate Guy ay nagbibigay, dapat din mapagbigyan ng iba. Pero ano ba ang tinutukoy ko? Alam niyo po, talagang kami po ay nagre-react dahil si Ate Guy dito sa na-post ng Philippine History na si Ate Guy ay hindi man lang nakasali sa 12 greatest singers of all time. Wala si Ate Guy na kung tutuusin po, kung resibo lang ang pag-uusapan, talagang si Ate Guy dumaan sa butas ng karayom, di ba? Dito lang sa tawag ng tanghalan, kampiyon siya, 14 weeks. At talagang si Ate Guy, makita mo, gumawa siya ng maraming plaka na talagang ito po ay big hit. Talagang ang dami niyang album na ginawa at syempre, nandyan pa, kinilala siya sa buong mundo. Ayan po, nakapost na isa siya sa pinaka magaling, tanging siya lamang ang kinilala na magaling na mga awit. Ang dami niyang awards na natanggap. Pero ano po kaya ang pinagbasihan? Bagamat, alam niyo po, nagtatanong lang naman din po kami. Pero nakakapagtaka lang, bakit wala si Ate Guy? Pero gayon pa man, alam po yan ng mga, alam yan, nakatalayan. May mga resibo yan. Ayan po, habang nagsasalita po, ang dami pong nagpo-post, ang dami pong nakapost na mga records, mga picture, mga katibayan na si Ate Guy ay talagang isa na napakagaling na mga awit. At kumbaga po, ang daming naungusan si Ate Guy ng iba. Ay, naku po, talaga namang nakakalungkot. Si Ate Guy, kung wala, okay lang, kung hindi siya karapat-dapat. Pero, si Ate Guy pa, na hindi talaga matatawaran, kung tutuusin, siya po yung unang-una dapat sa listahan. Alam po natin yan, na si Ate Guy talaga, ang pagmusikang pinag-uusapan, ay talaga namang ipagmamalaki mo at talagang nangunguna yan. At dito naman po sa most awarded, din po nagulat kami, no? Dito po sa television, ano pong pinagbasihan nito na wala man lang si Ate Guy, ang layo-layo ng kanyang score na nahigitan pa siya ng iba. Alam niyo po, ang makulay na daigdig ni Ate Guy, ang makulay na daigdig ni Nora ay talagang ito po ay naghakot ng awards, no po? Talagang marami, ang dami niyang natanggap sa patas noon. At talagang kinilala si Ate Guy na mahusay, magaling, na
kumbaga sa larangan, ito po talagang sa makulay na daigdig ni Nora at yung iba pa niyang mga drama anthology noon ay napakarami. Kaya lang po sa Ate Gay para napakalayo ng kanyang pwesto. Again, okay lang po, pero dun lang po tayo sa maging totoo. Dun lang po tayo sa totoo. No po, nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari. Again po, tumatanggap po kami ng, syempre, tumatanggap naman po kami ng hindi naman pagkatalo na yun ng tama. Kung hindi dapat sa Ate Gay, okay lang po. Pero, syempre po, respeto po sa national artist. Ganun pa man po. Alam naman po ito ng marami na nakakarami. Uulitin ko sa records, alam po nila yan. At syempre, sa kabila nito, natutuwa po tayo na si Ate Gay ay may entry sa International Film Festival sa Japan, ang Mananambal. Talagang napakagaling na Ate Gay, no? At manalo-matalo si Ate Gay ay wala nang dapat patunayan. National artist na siya, greatest actress of all time, superstar na. Pero syempre, tayo ay umaasa pa rin na si Ate Gay ay manalo bilang Best Actress, no po, International Best Actress Mananambal. At uulitin ko po, kahit nasabihin natin pa ulit-ulit, wala nang dapat pang patunayan sa Ate Gay at sa mga contest, sa mga paligsahan, kung ano naman to, si Ate Gay, kahit na hindi nakasali, wala nang dapat pang patunayan. Pero congratulations, nagdiriwang ang mga Noranians dahil sa poster, no? Mayroong poster na pinost na, ito na po ba yung official na poster ng Mananambal? Kasi ang ganda. At ito po yung, para po sa akin, ito po yung karapat-dapat. At sumasang-ayon naman po ang maraming Noranians. Gandang-ganda sila sa poster ng Mananambal. Ate Gay, talagang kami, ipaglalaban ka namin, lalo na kung ito'y karapat-dapat at talaga namang dapat. No po? At bagamat ikaw, Ate Gay, ay hindi ka namang kami nga na mga fans mo ay gusto mo tahimik lang kami. Pero Ate Gay, ginagalang ka namin, kaya nga namin ikaw minahal dahil talaga mapagpakumbaba mo. Pero Ate Gay, nandito kami sumusuporta sa iyo at handang ipaglaban ka sa tama. At ito naman ang tama at karapat-dapat. We love you, Ate Gay. Ito po si Kefferdy R na nagsasabing maraming salamat at nag-iiwan ng as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Hit the bell button. Arts Expression. Go, go, go!